Ako si Junior, at ito ang kwento ng buhay ko, isang kwentong sa simula ay akala ko'y tulad ng sa iba. Ako'y lumaki sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, kung saan ang mga bahay ay gawa sa kahoy at nipa, at ang mga tao'y magkakakilala. Payak ang aming buhay. Si tatay ay isang magsasaka, at si nanay naman ay laging abala sa gawaing bahay. Ang aking mga alaala ng pagkabata ay puno ng ligaya, simpleng kaligayahan ng isang pamilyang magkasama. Madalas kaming magkakasama sa hapagkainan, si tatay ay laging nagkukwento ng mga anekdota mula sa kanyang araw sa bukid, habang si nanay ay tahimik na nakikinig, ngumingiti lamang tuwing siya ay kinakausap. Para sa akin, perpekto na ang ganitong buhay, ang tahimik na baryo, ang sariwang hangin, at ang palaging pagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Pero may mga gabi na naiiba. Hindi ko agad napansin pero minsan, kapag gabi na at tulog na si tatay, bigla na lang nawawala si nanay. Hindi ko inintindi noong una, akala ko lang ay bumabangon siya para kumuha ng tubig o magpunta sa banyo. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas madalas ito. At hindi lamang simpleng pag-alis, tila may kakaiba sa kanyang mga mata kapag bumabalik na siya sa kwarto. Mga matang parang malamlam, ngunit may kinang na parang nagtatago ng isang lihim. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin si nanay. Nay, saan ka po laging pumupunta kapag madaling araw na? Ngumiti lang siya sa akin, pero ang ngiting iyon ay parang may halong pangamba. Wala, anak. Minsan kasi hindi ako makatulog, kaya naglalakad-lakad lang ako sa labas. Huwag kang mag-alala. Walang dahilan para hindi ko siya paniwalaan, kaya't binaliwala ko na lang. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kong nadama na may mali, may kakaiba sa simpleng buhay na ito na hindi ko lubos na maipaliwanag. Kung minsan, kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko ang mga ungol ng mga hayop mula sa kabubatan na tila ba nasasaktan. Ngunit sa tuwing sisilip ako sa bintana, wala naman akong makikitang kakaiba. Hanggang sa isang gabi, nagising ako na may naririnig na ingay sa labas ng aming bahay. Para itong mahihinang yabag ng paa, ngunit mabigat at mabagal. Agad akong bumangon, marahang lumapit sa bintana, at sinilip ang labas. Doon ko nakita si nanay nakatalikod, nakatayo sa gitna ng aming bakuran. Pero may isang bagay na kakaiba, ang kanyang balikat ay tila mas malapad, ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay parang mas mahaba kaysa dati. Nanindig ang aking balahibo. Nay, tawag ko sa kanya ng mahina. Hindi siya tumugon, at sa halip ay dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang kanyang mukha hindi ko na makalimutan. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng aking mapagmahal na ina, ito ay pula, puno ng galit at gutom, parang isang halimaw mula sa mga kwento ng matatanda. Doon nagsimula ang mga bangungot na bumalot sa tahimik kong buhay. Matapos ang gabing iyon, hindi ko na magawang kalimutan ang nakita ko. Patuloy kong sinusubukang intindihin ang nakita ko, pero kahit anong pilit kong gawin, walang makatwirang paliwanag ang pumapasok sa isip ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka nananaginip lang ako, ngunit tuwing magigising ako sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko mapigilang magduda. Isang araw, nagkasakit si tatay. Hindi ko alam kung bakit, basta na lang siyang nanghina at hindi makabangon sa higaan. Si nanay, na laging kalmado at maasikaso, ay tila hindi nababahala. Siya pa rin ang nag-aalaga kay tatay, ngunit napansin ko na minsan, sa tuwing tinitignan niya ito, parang may kakaibang titig sa kanyang mga mata, parang may isang bagay na pinipigilan niyang sabihin. Lumipas ang ilang linggo, at lalo pang lumubha ang kalagayan ni tatay. Lumipas ang mga araw na halos hindi na siya makakain, at palagi siyang nahihilo. Si nanay, sa kabila ng lahat, ay tila wala pa ring pagbabago. Patuloy niyang ginagampanan ang kanyang mga responsibilidad sa bahay, ngunit mas madalas na siyang nawawala sa gabi. Isang hapon, habang nagbabantay ako kay tatay, bigla siyang nagsalita.
Junior, mahina niyang tawag, may gusto akong sabihin sa'yo. Lumapit ako sa kanya, nakikinig ng mabuti. Ano po iyon, Tay? Nagbuntong hininga siya, tila hirap na hirap sa kanyang sasabihin. Alam ko na may napapansin ka na sa nanay mo, mahina niyang sabi. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ngunit may kailangan kang malaman. Ang nanay mo, hindi siya tulad ng ibang tao. Anong ibig mong sabihin, Tay? Tanong ko, naguguluhan at natatakot. Ang nanay mo aswang siya, anak, mahina ngunit malinaw na sabi ni tatay. Hindi ko rin ito agad nalaman. Noong una kaming nagkakilala, wala akong kaalam-alam. Ngunit unti-unti, napansin ko ang mga pagbabago sa kanya, ang mga gabi na nawawala siya, ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata, at ang hindi pangkaraniwang lakas na mayroon siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit mo siya pinakasalan, Tay? Hindi ka ba natakot? Ngumiti siya, bagamat halata ang sakit sa kanyang mukha. Mahal ko ang nanay mo, Junior. At kahit na nalaman ko ang tungkol sa kanyang lihim, hindi ko magawang iwan siya. Naniniwala akong may kabutihan pa rin sa puso niya. Pero habang lumilipas ang panahon, naging mahirap na para sa kanya ang paglaban sa kanyang likas na kalikasan. Kaya't ipinangako ko sa kanya na gagawin ko ang lahat para protektahan ka, anak. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot, galit, awa, lahat ng iyon ay sabay-sabay na pumasok sa isip ko. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman kung paano at bakit nangyari ito. Junior, patuloy ni tatay, ang pagiging aswang ay isang sumpa, isang sakit na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi ko alam kung saan o paano ito nagsimula, pero alam kong hindi ito madaling alisin. Baka sa oras na malaman mo ang lahat ng ito, magkaroon ka ng galit sa nanay mo. Pero tandaan mo, anak, siya pa rin ang nanay mo. At mahal ka niya sa kabila ng kanyang pagkatao. Matapos sabihin iyon, pumikit si tatay, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas sa pagbubunyag ng katotohanan. Naiwan akong nakaupo sa gilid ng kanyang kama, binabalot ng takot at kalituhan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan iyon na ang nanay na minahal ko at inalagaan ay isang aswang, isang nilalang na kinatatakutan ng karamihan. Ngunit isang bagay lang ang malinaw sa akin, kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung paano siya naging ganito, at kung may paraan pa para mailigtas siya mula sa sumpang ito. Matapos kong malaman ang katotohanan mula kay tatay, hindi na ako mapakali. Gabi-gabi, hindi ako makatulog sa pag-iisip kung paano ko maililigtas si nanay mula sa sumpa ng pagiging aswang. Ang ideya na ang taong pinakamamahal ko ay nasasadlak sa ganitong sitwasyon ay hindi ko matanggap. Kailangan kong gumawa ng paraan, pero paano? Isang araw, nakarinig ako ng mga kwento mula sa mga matatanda sa aming baryo. Habang nag-uusap sila sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng aming bahay, narinig ko ang pangalan ng isang albularyo na kilala sa buong rehiyon. Sabi nila, siya raw ang huling pag-asa ng mga taong sinumpa o may malalang karamdaman. Matanda na raw ang albularyo, pero may mga kwentong nagpapatunay na marami na siyang nailigtas mula sa mga kasamaan at sumpa. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang maliit na ipon ko at nagpaalam kay tatay na pupunta ako sa bayan para bumili ng mga gamot. Alam kong naiintindihan ni tatay ang tunay kong pakay, pero hinayaan niya akong umalis. Pagdating ko sa baryo kung saan nakatira ang albularyo, agad akong nagtanong-tanong kung saan siya matatagpuan. Hindi naging madali ang paghahanap dahil maraming eskinita at makipot na daan ang kailangan kong tahakin. Ngunit sa wakas, natagpuan ko ang maliit na kubo kung saan siya nakatira. Nang pumasok ako, sinalubong ako ng isang matandang babae na payat, kulubot ang balat, at halos pumuputi na ang mga mata. Ano ang kailangan mo, Hijo? Tanong niya habang tinitigan ako ng matalim. Albularyo po ba kayo?
Kailangan ko po ng tulong ninyo, sagot ko, kinakabahan pero puno ng pag-asa. May dala ka bang pambili ng lunas, o gusto mo lang magtanong, Anya? Tila ba may alam na siya sa dahilan ng pagpunta ko? May ipon po ako, sagot ko, sabay abot ng maliit na supot ng barya. Pero higit sa lahat, gusto ko pong mailigtas ang nanay ko. Isa po siyang aswang, at gusto ko po siyang tulungan. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, parang sinusuri kung totoo ang aking intensyon. Pagkatapos ng ilang sandali, umiti siya, ngunit may halong lungkot ang kanyang ngiti. Mahirap ang hinihingi mo, bata. Pero hindi impossible. May paraan para matanggal ang sumpa ng isang aswang, pero may kapalit ito. Anong kapalit po? Tanong ko, handa nang gawin ang kahit ano. Ang paglunas sa sumpa ay hindi basta-basta. Kailangan mong makahanap ng isang sangkap na bihirang makita, ang itim na puso ng isang kapwa aswang. Kung makakahanap ka nito, maaari kong gawin ang ritual na magpapalaya sa iyong ina mula sa sumpa. Ngunit tandaan mo, kapag natanggal ang sumpa, mawawala rin ang lahat ng kanyang natamong lakas at kapangyarihan. Magiging mahina siya at posible siyang mamatay. Nabigla ako sa narinig. Paano po ako makakahanap ng itim na puso ng isang aswang? Tanong ko, nag-aalinlangan. Mahirap hanapin ang mga aswang, lalo na't nagtatago sila sa dilim at bihirang magpakita ng kanilang tunay na anyo. Ngunit maaari mong gamitin ang isang bagay na konektado sa sumpa, isang bahagi ng katawan ng iyong ina, tulad ng isang hibla ng buhok o piraso ng kuko. Ito'y gagamitin upang hanapin ang pinakamalapit na aswang sa inyong lugar. Pero mag-ingat ka, Hijo, dahil kapag nalaman nilang hinahanap mo sila, maaaring ikaw ang maging biktima. Matapos marinig ang lahat ng ito, umuwi akong puno ng takot at pangamba. Ngunit buo na ang loob ko, gagawin ko ang lahat upang mailigtas si nanay. Kinuha ko ang isang hibla ng buhok niya mula sa kanyang suklay at bumalik sa albularyo upang magsimula ng paghahanap. Sa tulong ng albularyo, ginamit namin ang hibla ng buhok upang magsagawa ng isang ritual. Nagulat ako nang makita ang hibla na nagsimulang magliwanag at magturo ng direksyon. Sundan mo ang liwanag na iyan, sabi ng albularyo. Pero tandaan mo, mag-ingat ka. Kapag natagpuan mo na ang aswang, hindi ito magpapatalo ng walang laban. Handa na akong harapin ang anumang panganib, ngunit may kaba sa aking puso. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung mawalan ako ng nanay? Ngunit alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Nagsimula akong sundan ang liwanag. Habang papalapit ako sa dulo ng liwanag, nararamdaman kong palakas ng palakas ang kabog ng aking dibdib. Sa wakas, narating ko ang isang matandang bahay sa gilid ng isang masukal na kagubatan. Doon, nakita ko ang aswang, isang matandang lalaki na may mga matang puno ng galit at kasamaan. Nagtagumpay ako sa pagkuha ng itim na puso ng aswang, ngunit ito'y hindi naging madali. Dumaan ako sa labanan at napilitang gamitin ang aking buong lakas at tapang. Nang matapos ang laban, agad akong bumalik sa albularyo, dala ang itim na puso na kailangan para sa ritual. Sa bahay ng albularyo, sinimulan niya ang ritual na gagamot sa aking ina. Nanalangin ako, umaasa na magtagumpay ang aming ginagawa. Nang matapos ang ritual, umuwi ako na may halong takot at pag-asa, magiging maayos pa ba si nanay? Nang magising si nanay kinabukasan, nakita kong bumalik na siya sa dati niyang anyo. Ang mga mata niya ay muling naging malambing, at ang mga kilos niya ay bumalik sa pagiging simpleng ina na kilala ko. Ngunit totoo ang sinabi ng albularyo, si nanay ay nanghina, at kailangan niyang magpahinga ng matagal upang makabawi. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kailangan naming tanggapin ang bagong buhay na ito, ngunit alam ko na nagawa ko ang tamang desisyon. Sa wakas, naligtas ko si nanay mula sa sumpa, at kahit mahina siya ngayon, buo pa rin ang aming pamilya, at para sa akin, iyon ang pinakamahalaga.
Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unting bumabalik ang lakas ni nanay, bagamat hindi na siya katulad ng dati. Mas mahina na siya at madalas siyang napapagod. Pero sa kabila nito, nakita ko sa kanyang mga mata ang kaligayahan na matagal ko nang hindi nasisilayan. Ang mabigat na pasanindala niya bilang isang aswang ay tuluyan nang nawala. Si tatay, kahit na nanghina rin dahil sa sakit, ay muling bumangon at inalagaan si nanay. Nagpapasalamat siya sa aking ginawa, ngunit alam kong hindi magiging ganito ang lahat kung hindi rin dahil sa lakas ng kanilang pagmamahalan. Dahil sa kanila, natutunan ko ang halaga ng pamilya at sakripisyo. Ngunit alam ko na ang mga sugat na dulot ng mga pangyayari ay hindi madaling maghilom. May mga gabi na nananaginip pa rin ako tungkol sa laban ko sa aswang, at kung minsan, nararamdaman kong may takot pa rin akong nadarama tuwing gabi. Pero sa tuwing titignan ko si nanay na nakangiti habang inaabot ang kanyang kamay kay tatay, bumabalik ang lakas ng loob ko. Ang buhay namin ay hindi na katulad ng dati. Nagpasya si tatay na iwanan ang aming baryo at maghanap ng bagong tahanan sa isang lugar na malayo sa mga alaala ng aming nakaraan. Napagdesisyonan namin na lumipat sa isang maliit na bayan malapit sa dagat, kung saan mas sariwa ang hangin at mas payapa ang paligid. Sa bagong tahanan, nagsimula kaming muling bumuo ng mga alaala. Si nanay, kahit na mahina na ang kanyang katawan, ay masayang-masaya tuwing magkakasama kami sa hapagkainan. Naging mas matibay ang aming samahan bilang pamilya, at mas na-appreciate namin ang bawat araw na lumilipas. Habang lumalaki ako, mas naunawaan ko ang hirap at sakripisyo na pinagdaanan ng aking mga magulang. Ang kanilang pagmamahalan at pagtitiis ang nagsilbing inspirasyon ko upang maging mas matatag sa harap ng anumang pagsubok. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwento ng aking buhay, alam kong hindi naging madali ang lahat, ngunit nagpapasalamat ako sa lahat ng naranasan ko. Ang sumpa ng pagiging aswang ay isang bagay na pinilit naming harapin bilang pamilya, at sa huli, nanaig ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Hindi namin pinayagan na sirain ng sumpa ang aming samahan, at sa halip, ginamit namin ito bilang lakas upang magpatuloy. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy kaming lumalaban, patuloy na nagmamahalan, at patuloy na umaasa na sa wakas, magkakaroon kami ng tunay na kapayapaan. Ang kwento ng aking pamilya ay maaaring puno ng takot at pagsubok, ngunit ito rin ay kwento ng pagtanggap, pag-ibig, at muling pagsilang. At ngayon, habang nakatanaw ako sa malawak na dagat, alam kong handa na akong harapin ang anuman pang darating na pagsubok. Handa na akong magsimula muli, kasama ang aking pamilya, sa isang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal.